Sobrang popular na talaga ng mga scooters ngayon. More than half nga ng motor na nabebenta ng mga Big 4 brands recently ay scooters. Mas convenient nga naman gamitin ang matic sa traffic. Pero kung dati ka nang gumagamit ng manual bike, may mga times na talagang hanap-hanapin mo yung feeling aksyong star ka habang kumakambyo sabay overtake ng ibang sasakyan. Assuming na matino yung nagamit mong motor. Yung komportable ang upo, suabe ang handling, smooth ang transmission, at hindi luluwa ang mata mo kakapiga ng clutch. Yan ang masasabi ko sa Suzuki Gixxer 155. Sa sobrang dali gamitin, para na rin ako naka-scooter. Well, minus the gulay board. Aside from yung tools compartment sa ilalim ng pillion seat, wala talaga siyang cargo space. Standard bike eh. Pero tingnan mo naman na makalaglag sa luwal na kaseksihan ng styling nito. At hindi tiis ganda ang peg mo rito dahil comfy ang riding posture kahit sa 5'11 na kagaya ko. Relax ang braso at tama lang ang taas ng grips. May enough space sa pagitan ng foot pegs at yung malapad na side panels ng tangke. Oo, may plastic panels yung gas tank niya. Para in case na ma-damage, no need na ng latero. Palit fairings lang. Palit flarings para dun sa makukulit. Anyway, kung sa pagandahan ay panalo ang Gixxer 155, siguradong may award din itong Miss Congeniality dahil napakabait gamitin. Kahit unang sakay pa lang, parang napakatagal na sa akin tong motor na to. Walang learning curve. Parang second nature ang operation ng mga bagay-bagay at walang out of place. Magaan ang clutch at hindi mahirap hanapin ang friction zone. Bagay siya sa mga newbie lang sa manual transmission at hindi rin maninibago yung mga riders na matagal hindi nakagamit ng decambio. Kung tutusin, hindi naman nga masyado complicated ang Gixxer 155. Single cylinder, air-cooled, 2 valves. 10.4 kilowatts, 14 Newton meters. Sakto lang ang performance at hindi groundbreaking. Pero madaling laruin ng 5-speed gearbox para ma-maximize ang output. Feeling ko medyo tall ang gearing, parang mas type niya ang rektahan kesa arangkadahan. Kaya siguro yung handling niya pang straight line stability kesa flickability. Which personally, mas gusto ko. Hindi naman siya mahirap iliko. Kailangan lang deliberate ang pagpasok mo sa corners. Mas may excuse ka ngayon mag-banking-banking. Hindi ka naman mag-aalanganin dahil winner ang suspension. Or at least, ang factory setting para sa bigat ko na 180 pounds. 7-way adjustable kasi ang rear shock. Medyo on the firm side siya pero hindi naman matagtag. Perfect ang Gixxer 155 sa mga distance commuters. Yung mga araw-araw bumabiyahe papasok at palabas sa Metro Manila. Lalo na at may claim fuel mileage to na 53.3 kilometers per liter. Tipid kahit malayuan ang biyahe. Competitive pa ang presyo nito sa 104,900. Mas affordable pa nga siya kaysa sa ibang scooter na parehong displacement. Madaling gamitin, komportable sakyan, at matipid sa gas. Kung tutuusin, para ka na nga ring naka-scooter. Kulang na lang talaga gulay board.